Tumanggi ang Iran sa nais ni Trump na limitahan ang programang nuclear nito upang hindi umusad sa produksyon ng sandatang nuclear. Kaya naman nagalit si Trump at nagpadala ng napakalaking puwersa sa paligid ng Iran. At kung patuloy na tatanggi ang Iran ay wawasakin umano ni Trump ang Iran. Tumugon naman ang Iran sa banta ni Trump at sinabing nasa gatilyo na ang daliri ng kanilang mga tauhan na nakahanda upang tumugon ng mas malakas para durugin ang mga pasilidad ng Amerika. Ano-anong mga military assets naman kaya ang ipinadala ng Amerika sa Iran? Alamin na buong detalye mamaya. Habang ang Israel naman abay muli na namang naglunsad ng airstrike sa Gaza at Lebanon. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Habang isinaalang-alang ni US President Donald Trump ang isang malaking pag-atake sa Iran matapos ang mga talakayan tungkol sa pagpaslang sa mga sibilyang nagpoprotesta ay nakinig ang Iran sa Amerika. Ngunit pagdating sa talakayan tungkol sa paglilimita sa programang nuklear ng Iran upang hindi umusad sa produksyon ng mga ballistic missiles, abay tumanggi ang Iran. Kaya naman ipinatuloy ni US President Donald Trump ang pag-deploy ng maraming puwersa militar sa gitnang silangan. Mula sa South China Sea kung saan nakadeploy ang Lincoln Carrier Strike Group ay agad itong lumipat malapit sa Iran dahil ang Lincoln Carrier Strike Group ay isa sa inaasahang puwersa ng Amerika na kargado ng mga squadrons ng FA-18 Super Hornets, F-35C Lightning II at EA-18G Growler Electronic Warfare Jet. Ayon kay US President Trump, ang Carrier Strike Group na pinangungunahan ng USS Abraham Lincoln ay isa sa may kakayahang tuparin ang misyon ng may bilis at karahasan kung kinakailangan. Sa ngayon ay nakaposisyon na ang USS Abraham Lincoln malapit sa Iran, kasama nito ang mga Arleigh-Burke-class guided missile destroyer na kargado umano ng mga dose-dosenang Tomahawk para sa land attack. Sa inilabas ng US Central Command na listahan ng mga puwersa na nakakalat ngayon sa Middle East, sa Northern Arabian Sea ay naroroon ang Lincoln Carrier Strike Group na pinangungunahan ng USS Abraham Lincoln na isang aircraft carrier, USS Frank Peterson, USS Michael Murphy at USS Provence. Sa Red Sea naman ay naroroon ang USS Delbert Black. Sa Persian Gulf ay naroroon ang mga littoral combat ship, ang USS Santa Barbara, USS Tulsa at USS Canberra. Sa Strait of Hormuz naman ay naroroon ang USS Mackfall at USS Metzger. Habang sa mga base naman ng Amerika sa kalupaan, sa Saudi Arabia ay naroroon ang mga EA-11A, isang battlefield communication aircraft. Sa UAE naman ay naroroon ang mga MQ-4C Triton, isang high-altitude long-endurance unmanned aerial vehicle. Sa Al Udeid Air Base naman sa Qatar ay naroroon ang mga RC-135B, habang sa Awali Bahrain naman ay naroroon naman ang mga P-8 Poseidon, habang wala sa listahan ang mga bombers pero pinaniniwala ang magmumula ang mga ito sa Diego Garcia. Wala pa ito sa 1/4 ng buong puwersa ng Amerika, at kung may ganitong puwersa lang sana ang Pilipinas, abay ewan ko na lang kung mambubuli pa ang China.
Pero sa ipinakitang puwersang pandagat at panghimpapawidayan ng Amerika, abay nagmatigas pa rin ang Iran at ayon pa sa foreign ministry nito ay matatapang umano ang sandatahang lakas ng Iran at handa sa labanan. Sa ngayon, ang mga daliri daw ng kanilang mga militar ay nasa gatilyo na upang agad at makapangyarihang tumugon sa anumang agresyon laban sa kanilang minamahal na lupa, himpapawid at dagat. Sinabi ni Abbas na ang mahahalagang aral na kanilang natutunan sa loob ng 12 araw na tunggalian ng Israel at Amerika noong Hunyo ay nagbigay daan sa kanila upang tumugon ng mas malakas, mabilis at malalim. Kasabay nito, sinabi ni Abbas na palaging tinatanggap ng Iran ang isang kapwa kapakipakinabang, patas at pantay na nuclear deal, malaya sa pamimilit, pagbabanta at pananakot na sagsisiguro sa mga karapatan ng Iran sa mapayapang teknolohiyang nuklear at ginagarantiyahan ang walang nuclear weapons. Dagdag pa ni Abbas ay walang lugar ang mga nuclear weapons sa kanilang mga kalkulasyon sa seguridad at hindi umano nila kailanman hinahangad na makuha ang mga sandatang nuklear. Pero hindi si Trump naniniwala sa mga sinasabi na yan ng Iran dahil ani Trump kapag pinayagan niya ang mga nuklear ng Iran ay malamang naggagawa ito ng sandatang nuklear at kapag nabuo na ng Iran yan ay mahihirapan na umano ang Amerika at Israel dahil gagamitin na ng Iran ang sandatang nuklear para takutin ang Amerika at Israel pati na ang iba pang mga bansa. Muling nagbabala si Trump at sinabing kung hindi makikipagnegosasyon ang Iran ay posibleng mawawasak ang Iran. Ang kanyang ipinadalang puwersa ay mas marami umano kung ikukumpara sa Venezuela, sabay sabing mayroon siya makapangyarihang barko sa buong mundo. We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now. Even larger than what we had in... Palagi namang itinuturo ng Iran ang Israel na bakit umano pinapayagan ng Amerika ang Israel na magkaroon ng teknolohiyang nuklear at bakit sila ay nililimitahan. Pero mariin namang itinatanggi ng Israel na mayroon silang sandatang nuklear. At speaking of Israel, abay muli na namang naglunsad ng airstrike ang Israel sa Gaza at Lebanon. Base sa report, 20 Hamas ang binura sa Gaza habang hindi pa nakumpirma kung ilan ang Hezbollah. Wala nang natitirang hostage sa Gaza dahil nakuha na lahat ng IDF sa mga magkakasunod na operasyon. Wala nang mga buhay pero ang mahalaga sa Israel ay makauwi lahat sa Jerusalem, patay man o buhay. Sa tagal ng labanan sa pagitan ng Israel kontra Hamas, Hezbollah, Houthi at iba pang mga Iranian proxy, muli ay hindi na naman sila nagtagumpay na wasakin ng Israel. At yan muna ang update sa ngayon. Happy weekend po mga kabayan!